new iFalcon U75A 55-inch 4K 144Hz QLED TV. And sa haba ng name nito, ganun din yung mga value and features na makukuha natin sa TV na to. Massive TV na dahil naka 55-inch size, kaya ang sarap manood ng mga movies and show. Naka 4K 144Hz QLED display na din, kaya kung usapang anime, movies, sports at kung ano-ano pa, kuhang-kuha yung detail at hindi pixelated. Kaya mas may enjoy natin yung panonood. I-plus pa natin na meron tong HDR10 Plus and Dolby Vision support. Meron na ding AI PQ Pro processor para sa ating AI display algorithm. May solid stereo speakers na din na naka Dolby Atmos and DTX Virtual X support. Google TV na din to, kaya meron tayong mga Google Voice Assistant feature and mga streaming apps na madalas nating ginagamit. Pero yung pinaka nagustuhan ko dito, bukod sa napakadaming solid specs nito, ay yung abot kaya netong presyo. Or should I say, pangmasa na presyo, unlike sa ibang mga brands na merong same specs ng TV na to. Pero ang tanong, panalo nga ba talaga? Dapat mo bang bilhin? At ito na nga ba dapat yung magiging first ever smart TV mo ngayong 2026? Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin itong TV na to. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Actually, nahirapan kami i-unbox to since maliit lang yung space namin dito sa studio, kaya medyo siksika. Kaya kinakailangan mo talaga ng katulong kapag mag-unbox ka neto, at least 2 person para hindi masira or hindi ma-damage yung TV habang ina-unbox mo, dahil malaki din talaga para mas maging safe lang kung ako yung tatanungin. Bale, common lang naman yung laman ng box. Meron tayo ditong 2 plastic stand. Then, sumunod naman dito yung isang pouch na naglalaman ng user manual, power cable, warranty card, free batteries, remote, and syempre yung mga screws. Then lastly, yung TV unit mismo, then wala tayo dito kasama na free na wall mount bracket. Anyway, in terms of setup naman, madali lang naman tong i-setup. I-attach mo lang yung 2 plastic stands neto sa TV, and then okay na siya. Ipapalag lang din natin yung ating power cable, and then pwede na agad natin paganahin yung TV na to. Pagdating naman sa pag-setup, dahil nga Google TV na to, kinakailangan mo lang i-connect sa Wi-Fi, and then i-login or i-setup mo lang yung Google account mo, and then good to go na tayo. Ganun lang ka-simple, ganun lang kabilis, hindi ka mahihirapan. Now, bago tayo pagpatuloy, pag-usapan muna natin kung ano nga ba itong iFalcon brand. Actually, si iFalcon ay under or sub-brand ni TCL. Isa yan sa pinaka-largest or second largest TV manufacturer sa buong mundo para sa mga hindi nakakaalam. And actually, matagal na brand ang iFalcon. Way back 2017 pa sila, and more on focus talaga sila sa TV. Kaya masasabi ko na meron na talaga silang na-build na pangalan pagdating sa industry na to. Mas kilala sila sa mga bansa ng UK, Germany, France, Australia, India, and also Singapore. And ngayon, nakikilala na rin sila sa Philippines. Anyway, usapang design naman tayo dito. Isa sa pinagmamalaki ni iFalcon dito ay yung slim unibody design ng TV na to. And to be honest, naggandahan din naman talaga ako dito. Dahil yung pinaka napansin ko dito talagang manipis yung TV, kaya kung gagamitin natin siya sa mga wall mount bracket style, maganda siyang tingnan. Naka-aluminum frame na din tayo dito, kaya mayroon tayong extra protection kung or if ever man na mababagsak to ng kahit ano sa mga sides niya. Hindi tayo mangangamba. Nagustuhan ko rin na merong gap or merong pagitan doon sa frame and also doon sa display panel natin. Kaya if ever nga na mabagsakan to ng kung ano o mapukpok ng mga anak ninyo, hindi basta-basta siyang masisira if matatamaan man yung corners or side neto. Good na protection din, wag lang mabagsakan yung pinaka-front, which is ibang usapan na yun. Pinagmamalaki din dito ng iFalcon yung kanilang tinatawag na bezel-less aesthetic design. And to be honest, masasabi ko na totoo naman talaga. Dahil kung mapapansin ninyo, manipis talaga yung bezels neto sa lahat ng corners. And to be honest, nagulat at na-amaze ako sa part na to since may ibang mga TV brands out there na makikita natin sa mga malls na may ganitong build and also nipis ng bezels na di hamak na double yung presyo dito or mas mahal dito sa iFalcon U75A. And kilala nyo ako, yung mga gantong bagay or mga small detail na nilalagay ng mga brands sa mga products sila, ito talaga yung gustong gusto ko kasi alam natin na hindi tayo tinitipid. May maliit na iFalcon branding din dito sa ilalim na part, then dito na rin natin makikita yung ating LED light indicator para sa remote and also power on indicators natin. Kapag ating naman sa mga ports neto, mostly nasa left side silang lahat. May 2 USB ports tayo dito. Yung isa version 3.0 na. May LAN port na rin kung gusto natin ng no buffering, pero don't worry, malakas din yung dual band Wi-Fi
Wi-Fi support nito kaya hindi na natin ito kinakailangan. May 4 HDMI ports din kaya pwede nating magamit dito yung laptops natin, PC, and also yung mga consoles kung gusto natin maglaro or kung ano man yung gusto natin gawin sa TV as our second monitor. May antenna cable sa din. Then lastly, nandito na rin yung ating audio output and that's pretty much it. Kaya madami tayong magagawa ng mga setup dito. Ngayon naman, usapang display quality tayo dahil at the end of the day, isa to sa pinakang magmamatter the most pagdating sa isang TV, which is yung kanyang overall display quality. Again, meron tong 55-inch 4K 144Hz QLED HVA panel display. And to be honest, based sa naging experience ko dito habang ginagawa namin yung review and also paggamit sa kanya kahit na mabilis lang, panalong-panalo to kung ako yung tatanungin. And based yan sa feedback din ng mga tao dito sa studio habang tinetesting namin to. Pasado sa videographer ko, pasado sa editor, and syempre pasado kay fiancé. And mostly, yung lagi nilang mukhang bibig ay malaki talaga itong TV na to and solid din yung overall video quality. And hindi ko naman sila masisi dahil una, 55-inch to kaya talagang massive. Pangalawa, meron tong 4K resolution and 144Hz display panel. Kaya kahit na lumapit tayo dito sa TV na to habang nanonood, hindi siya nagpipixelated unlike sa ibang mga TV out there na mapapansin natin ng mga nakadisplay sa mall. Kapag lumapit tayo, doon natin mapapansin yung pagiging pixelated nila and sometimes hindi talaga ganun ka-sharp. Kung manonood naman tayo dito ng mga fast-pacing videos like sports or esports, smooth na smooth yung display. Walang delay dahil yan sa 144Hz ito. Actually, mas na-appreciate ko yan nung nanood kami dito ng MPL. Kitang-kita yung labanan, hindi magulo or wala ako napansin na kahit anong delay. Mas okay panoodin unlike sa mga cellphone na merong 120Hz display or kahit dito sa monitor ko na naka 60Hz na. Same thing din yung na-experience namin no, naglaro kami dito ng Nintendo. Bale, napalaro kami dito ng NBA, Overcooked, and It Takes Two na game. And yes, smooth na smooth yung overall gameplay namin dito. However, 60 FPS lang yun na maximize namin dahil hindi pa supported ng Nintendo OLED ang 120 FPS. Kaya hindi namin na-maximize yung high refresh rate neto. But if meron kayong PS5, PS4, gaming laptop, or gaming PC, for sure may enjoy nyo itong gamitin as your secondary monitor dahil kaya lang isupport yung 120 FPS gameplay. So at the end of the day, nakadepende yan sa device na gagamitin ninyo. I-plus pa natin na meron na tong Dolby Vision and HDR10 Plus support. Kaya automatic na mai-enjoy natin yung panonood dito ng mga movies na supported tong mga to. And mas nakita ko yan and na-appreciate namin yan sa mga pinanood naming movies. Kagaya na lang na panonood namin dito ng mga anime like Demon Slayer, My Hero Academia, and mga romance anime, and kahit sa mga real na person movies gaya na lang ng Hello Love Goodbye na gustong-gusto namin, na-rewatch namin ng fiancé ko. And mas nakita at mas na-appreciate namin yung display niya sa movie na Zootopia and sa bagong-bagong animated movie na Swap. Kitang-kita yung details, maganda yung color, walang magenta effect pagdating sa mga dark part or mga shadow part ng movie. Hindi tayo nagkakaroon ng parang purple artifact na madalas nating nakikita sa mga low display panel. Kaya real human man or animated movies yung panoodin mo, yakang-yaka yan ng TV na to. And naging possible yan lahat dahil sa AI PQ Pro processor na to na naging main brain ng TV na to para i-calibrate yung overall display natin. Siya kasi yung responsible sa overall specification na nabanggit ko kanina in terms of display. Bale, using AI algorithm, siya na yung nagka-calibrate ng contrast, color, clarity, movie, HDR at kung ano na pa ng colors na makikita natin sa pinapanood nating video. Kaya naging possible lahat ng nabanggit ko sa inyo kanina. And kitang-kita nyo naman sa mga sample videos na pinapalabas namin dito. And also, meron nga rin pala tayo dito mga picture mode na ako na yung unang magsasabi, goods na yung pinaka-overall color nito fresh from the box gaya ng pinaliwanag ko sa inyo kanina. Pero kung some way somehow hindi pa kayo na-satisfied, gusto nyo pa siyang ibahin, gusto nyo pang mas gawing saturated or matingkad, meron tayo ditong vivid mode. Kung gusto nyo naman maging movie mode scene siya, meron tayo ditong movie picture mode, meron din tayo ditong filmmaker picture mode, and then meron din tayo ditong intelligent mode kung saan mas naging aggressive yung ating AI algorithm sa pag-change ng contrast, saturation, colors, brightness, and also HDR. Kaya mapapansin natin na meron mga scene na maliwanag pero biglang nagdidim, and then meron din naman mga scene na kapag medyo madilim, biglang lumiliwanag ng bahagya. And trust me, kapansin-pansin yan sa naked eye natin. Meron din tayo ditong sports mode at kung ano pa mga mode na pwede nyo pagpilian, pero gaya ng sabi ko, hindi nyo na kinakailangan pa mag-change, pero kung somehow hindi pa kayo satisfied, may mga options na pwede nating gamitin dito. Now, usapang audio naman tayo dahil isa rin to sa importanteng part ng TV natin gaya ng display. Bale, meron tayo ditong 2 10 watts stereo speaker set na may DTS Virtual
effects, and Dolby Atmos support. And nga pala, meron din tayo ditong 75-inch version na kung saan merong 215 watts stereo speaker setup. And based sa naging experience namin dito, para sa akin, panalo or pasado yung ating overall audio quality pagdating sa TV nito. Unang-una, malakas or literal talagang malakas yung speaker nito, pero at the same time, hindi siya nagtutunog sabog, nandun pa rin yung clarity ng mismong audio. Goods yung high and mid frequency nito, kaya kung usapang dialogue and also mga pagsabog or mga sound effects or special effects sa mga pinapanood nating movies, lalong-lalo na sa anime or sa mga fight scenes, mas ma-appreciate natin dito. Pero ganun pa man, same ng mga regular TVs and also mga high-end TV out there, sakto lang yung bass part nito. Hindi siya ganun kagandahan or wala siyang bass or super bass factor effect. Hindi siya ganun ka-okay pagdating sa bass kung ako yung tatanungin ninyo. Pero para sa akin, kung hindi kayo medyo bass person, hindi nyo na kinakailangan pang bumili ng soundbar kung ako yung tatanungin. Para sa akin, goods na siya in overall. Pero yun nga, based din sa feedback ng fiancé ko, gusto niya ng medyo bassy na music, so naiintindihan ko kung mag-upgrade kayo sa mga soundbar if ever na bibili kayo neto. And para meron kayong idea sa mga pinagsasabi ko dito, meron kami ditong sample test, pakinggan po ninyo. Na same ng playing style pagdating sa mga shooting games or other 4-finger setup para sa inyo yan. And speaking of gaming, now, usapang smart features naman tayo since isa tong smart TV. Again, naka-Google TV interface na tayo dito and under to ng Android 14, which is naka-latest na rin tayo pagdating sa Android TV version kung ako yung tatanungin. And maganda dito, hindi mo na kinakailangan gamitin yung LAN port gaya ng sabi ko kanina dahil meron na tong 5G support unlike sa ibang mga smart TV out there na naka 2.4G lang. And based naman sa testing na ginawa namin dito and also sa paggamit ko sa kanya ng naka 5G network, wala naman kaming nakuha na buffering dito kahit na 4K yung ini-stream namin sa YouTube and also sa panonood ng Netflix, which is very important dahil nga 4K TV to para ma-maximize natin siya. So kung medyo kadikit ninyo yung router, wala magiging problema, pero kung hindi nyo masyadong kadikit or ilalagay nyo to sa living area, I think kinakailangan nyo kumonect sa 2.4G, which is wala din naman magiging issue. In terms of interface naman, just a regular smart TV setup lang. Nandito yung mga streaming platforms na madalas nating ginagamit, kagaya ng Netflix, Disney Plus, Prime, HBO, YouTube, at kung ano-ano pa. And also, napansin ko rin na may sariling channel dito sa TCL, which is tinatawag nila na TCL channel, na saan meron din tayo dito mga pre-movies, TV shows, at kung ano-ano na pwede nating panoodin. So, pwede nyong i-explore if ever. In terms of navigation naman, to be honest, impressive siya para sa akin. Responsive kasi yung TV in terms of overall navigation. Mapapa-open ng app, pag-navigate sa control panel, at kung ano pang mga settings. Hindi ako nakakita ng kahit anong delay habang ginagamit to or kahit anong encounter man ng delay kapag nagpapalit-palit na tayo or nag-switch ako sa mga streaming platform. Halimbawa, nasa YouTube ako, click ko lang yung Netflix, automatic na mag-open yung Netflix. And ganun din sa ibang mga applications. Pagdating naman sa remote neto, naka-common setup lang din, kaya okay na okay, madali intindihin. May mga buttons na rin para sa mga streaming application na madalas nating ginagamit like Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO, at kung ano-ano pa. Responsive din kapag dating sa pag-adjust ng volume, ganun din kapag dating sa pag-navigate sa mga settings or pag-open ng settings using the remote. Madali lang naman intindihin yung pinaka-overall layout. Use a basic remote lang, for sure magigets nyo agad. Meron na nga rin pala tong screencasting na napaka-responsive pagdating sa Android and iPhone. Pero mas napansin ko na mas no delay or less yung latency pagdating sa mga iPhone. And yeah, napansin ko talaga yan habang naglalaro ako dito ng ML, tinesting ko siya. Hindi siya ganun ka-delay kung ako yung tatanungin. Pero syempre at the end of the day, nakadepende yan sa internet connection. Pero yeah, bisa experience ko, mas okay yung kanyang responsiveness unlike sa mga Android phone. Pero goods pa rin naman, and in terms of quality nga pala ng dinidisplay na to in terms of screencasting, talagang solid and quality pa rin kung makikita ninyo sa video, 4K na 4K. And lastly, yung pinaka nagustuhan ko dito ay yung kanyang voice command or Google Assistant feature. Responsive din kasi kaya mabilis lang i-activate or madali lang siyang gamitin if needed. I-long press lang natin yung Google Assistant icon sa remote and then magsasalita lang tayo or sasabihin lang natin yung command natin and then automatic na i-execute niya yung command. Like for example, ipapa-open natin YouTube, ipapa-open natin yung Netflix or magpapa-search tayo sa YouTube kung ano yung gusto mong panooding video, yakang-yaka niya. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito dahil hindi na natin kinakailangan pang i-manual type yung gusto nating panoodin. Nakakainis din kasi talaga, lalo na kapag mahaba yung title ng palabas or gusto mo makichismis sa Rappi in Tulpo action na ginagawa namin ng fiancé ko. Pag meron kami mga nakitang trending, papanoodin namin mga ganung moment. Yan, mapapasearch kami sa YouTube and yun
yung nagustuhan ko dito sa ating Google Voice Assistant, talagang responsive siya, mapa Tagalog and English yung gamitin natin na language, walang problema. Now, usapang final verdict naman tayo, and unahin natin pag-usapan yung presyo na to. Nasa 25,000 pesos yung overall SRP ng TV na to. And kung ikukumpara natin yan sa mga TVs out there na merong same specs neto, di hamak na mas mura to, unlike sa kanila na yung presyo nasa 30 to 35,000 pesos. Pero kagandahan dyan, never kong nakita na nasa 25,000 pesos yung presyo neto sa Shopee habang nire-review ko to at nung chinecheck ko yung product na to before. Nasa 21,000 siya pesos at the moment, and simula pa to noon. And ang kagandahan pa dito ay possible pa kayong makakuha ng YouTube shopping platform voucher na pwede nyong makuha using our link dyan sa description down below. So check na lang po ninyo para magkaroon din kayo ng voucher. So pwede pa natin ito makuha ng less 20,000 pesos. And to be honest, para sa kanyang SRP, para sa akin panalo na tong TV na to. And nung nalaman ko na nasa 21,000 pesos lang siya nang walang sale at kung ano-ano pa, just stated price ngayon, and napaka-panalo ng TV na to, or good siya in overall for me. Dahil kung titingnan natin yung overall specification na to plus na presyo, definitely ito yung pinaka-mararecommend kong TV sa inyo at the moment, since ito yung nagamit ko na 55-inch na merong gantong presyo. Siguro magbabago yung statement ko if ever na merong TV na ilalaban dito yung ibang brand na nasa same price range na to. And ako ning una nagsasabi, goods na goods to. Siguro gagawa ko to ng long-term review after naming magamit yung TV para makapagbigay ako sa inyo ng update if gusto ninyo. Anyway, dito ako natatapusin yung video. Yun lang guys, maglalagay ako ng mga solid phone dito at abangan nyo kami dahil marami kaming niluluto ngayong month and also this June. Kaya abang-abang mga kapare ko. Anyway, yun lang guys. Peace out. Let's go.